kwento ko ito. Sa totoo lang po ano, kaya ako nasaktan, 'di ba nasa vlog ko, nasaktan ako kasi, um, 'di ba may comment si Biancy dun sa post ni Doctor Love na siya yung pipiliin pa rin bandang huli. Sa totoo lang po, dun po talaga ako nasaktan. Nasaktan ako pero tahimik lang ako nung mga araw na yun, hinayaan ko na lang. Kasi ba't ako nasaktan? Kasi parang nabalewala yung mga pinaghirapan ko, 'no? Ito po, wag niyo pong i-bash si Biancy ano. Gusto ko lang mag-open din po sa inyo ng naramdaman ko nung mabasa ko yung post na yun. Yung comment ni Biancy dun sa nabasa niyo po ba yun? Yung dun sa dulo ay ang pipiliin pa rin niya ay si Doc Love. Nasaktan talaga ako dun kasi, sa totoo lang ang mas nakatulong pa kay Doc si Biancy. Anong naitulong ni Doc? Naitulong ni Doc, nailapit sa akin. Pero si Biancy, malaki din yung naitulong niya kay Doc. Mas nakatulong pa nga siya kay Doc. Ang daming naipundar ni Doc dahil kay Biancy. Kaya nasaktan ako, bakit mas pinili niyang, ba't parang mas grabe yung pasasalamat niya kay Doc, pero sa akin, parang ganun ba? Ano? Doon talaga ako nasaktan. Sa part na yun. Hindi mo talaga maiiwasang masaktan bilang isang taong buong puso tumulong. Lalo na kung yung taong itinuring mong pamilya, inalalayan mo nung wala pa silang malapitan, bigla na lang pipiliin yung taong dati namang wala sa tabi nila noong hirap na hirap sila. At yan yung ramdam ngayon ni Kalinga Prab. Sa totoo lang, hindi lang simpleng pagtatampo yung nakita ko sa kanya, ramdam mo yung sakit ng isang taong nagbigay ng oras, pagod, pera, effort, at malasakit. Kasi kung isipin mo, hindi naman biro yung ginawa niya para mabago ang buhay ng mga beneficiaries niya. Marami ang nakakita kung paano niya binuhat yung ibang pamilya mula sa wala. Yung tipong dati, halos hindi alam kung saan kukuha ng pangkain, pero dahil sa tulong niya, kahit papaano nagkaroon ng maayos na buhay. Kaya siguro sobrang sakit para sa kanya na makita na yung taong natulungan niya ng malaki mas pinili pa yung taong ngayon lang halos naging malapit dahil na scout o dahil may pakinabang. At yun yung masakit dito. Yung taong halos naging dahilan para mabago ang takbo ng buhay mo, parang biglang naging ordinaryong tao na lang sa paningin mo. Alam mo, maraming tao ang nagsasabi na, wala naman dapat sumbatan. Totoo naman yun. Walang masama sa pagtulong ng bukal sa loob. Pero sana maintindihan din natin na kahit matulungin ang isang tao, nasasaktan din yan. Hindi robot ang mga content creator. Hindi dahil tumutulong sila, wala na silang emosyon. Hindi dahil sanay silang magbigay, hindi na sila masasaktan kapag pakiramdam nila napalitan sila agad. At isa pa, hindi rin natin pwede baliwalain yung emotional attachment na nabubuo. Kasi sa tagal ng pagsasama, sa dami ng pinagdaanan, hindi mo maiiwasang mahalin bilang pamilya yung mga taong tinutulungan mo. Kaya kapag biglang lumayo, kapag biglang may piniling iba, kapag parang hindi na naalala lahat ng sakripisyo mo, talagang dudurog ka rin. At alam mo kung ano pinakamahirap? Yung makita mong yung taong halos ipinaglaban mo noon, ibang tao na ngayon ang mas pinapakinggan. Parang ang dating tuloy habang may pakinabang ka, nandyan sila. Pero kapag may bagong opportunity, kaya ka na nilang bitawan. Napakasakit nun lalo sa taong sincere tumulong. Kaya naintindihan ko kung bakit emosyonal si Kalinga Prab sa mga sinabi niya. Hindi yun simpleng drama lang. Tao lang din siya. Nasasaktan din siya. At siguro dumating lang talaga siya sa punto na napatanong siya sa sarili niya kung sapat pa ba lahat ng ginawa niyang kabutihan. Pero alam mo, ganito talaga minsan ang realidad. Hindi lahat ng natulungan mo habang buhay tatanaw ng utang na loob. Hindi lahat ng tinulungan mo mananatili sa tabi mo. At hindi lahat ng tinuring mong pamilya, ganon din ang tingin sa'yo. Masakit man tanggapin, pero yan ang totoo. At para dun sa beneficiary, hindi naman siguro masama kung may piliin siyang ibang landas o ibang taong gusto niyang samahan. Karapatan niya yun bilang tao. Pero sana wag din umabot sa puntong parang nabura na lahat ng taong tumulong sa kanya noon. Kasi ang gratitude hindi naman binabayaran ng pera. Minsan simpleng respeto lang. Simpleng pag-alala. Simpleng pagpapakita na hindi mo kinakalimutan kung sino yung tumulong sa'yo noong walang-wala ka pa. Napakalaking bagay na nun. At sa mga nanonood ngayon, sana maging aral din ito sa ating lahat. Kapag may taong tumulong sa'yo noong bagsak ka, huwag mong kalimutan yun kapag nakaangat ka na. Kasi madaling sumama sa taong sikat o maraming maibibigay ngayon, pero bihira yung taong sasamahan ka noong wala ka pang halaga sa paningin ng iba. Kaya dapat marunong tayong lumingon sa pinanggalingan.
At para kay Kalinga Prab, siguro ito yung isa sa pinakamabigat na lesson bilang content creator at tumutulong sa kapwa. Na hindi lahat ng natutulungan mo mananatili. At hindi lahat ng pagmamalasakit mo kayang pantayan ng loyalty ng ibang tao. Pero kahit ganon, hindi mabubura yung mga totoong natulungan niya. Hindi mabubura yung mga pamilyang nabigyan niya ng pag-asa. At hindi rin mabubura yung katotohanan na marami siyang naging dahilan para mabago ang buhay. Minsan talaga, habang mas mabuti kang tao, mas masakit kapag ikaw naman yung nasaktan. At sa mundong puno ng pagbabago, sana wag mawala sa tao yung marunong tumanaw ng utang na loob. Kasi ang pera kayang kitain ulit pero yung taong tumulong sa'yo ng totoo noong wala ka pa napakahirap makahanap ng ganon. Kaya sa isyu na ito, hindi lang ito tungkol sa pagpili ng kampo o tao. Tungkol ito sa sakit ng isang taong nagmahal, tumulong, at umasa na kahit papaano, hindi siya madaling makakalimutan. At yun yung masakit na realidad ngayon.